Ako po si Pastor Ephraim Toribio, 62 years old, may diabetes at saka nagkaroon ng heart condition. Actually, yung diabetes ay 10 years plus na. And then yung tungkol dun sa heart ko, nagkaroon ako ng silent heart attack itong nakaraang December. I'm a pastor as a vocation. So active ako sa visitation, active ako sa pagpunta sa mga communities. Pero nung na-diagnose ako may diabetes and then yung sa heart condition ko, medyo talaga almost na affected yung health condition ko. Sa diabetes, syempre, minsan nadalas nanghihina, lumalabo ang paningin. And then, doon sa heart naman, sumasakit yun talagang dibdib ko. Mga ilang meters lang ang paglalakad ko. Mostly fatigueness and then yung sigurong affecting na yung aking kidney, affected na rin yung aking heart. Every 3 months, meron akong general check-up. Pero dahil may diabetes ako, naapektuhan yung kidney ko. So, nagkaroon ako ng operation sa kidney stone. Double J stent ang tawag. Pero unfortunately, bumalik yung stone. Sumakit yung dibdib ko kasi noon. Masakit ng dibdib, mga months. Hanggang paano siya ng paano. Pasakit ng pasakit. Nag-decide na ang misis ko na magpa-laboratory yung, I think, to the echoes. And then nakita dun sa test na sabi nung doktor ko, Pastor, meron nag-silent heart attack po kayo, hindi niyo pa alam. Hindi ho kayo. Siguro po, good thing na lang na hindi kayo tinanggap ni San Pedro. And during the time, nag-decide na kami na, sige, sasalang na rin ako sa chelation. Nagpa-check up muna kay Dr. Meds. And then, sinuggest niya yung chelation. Last June 2022, na-diagnose siya ng 3rd stage cancer. Kasama-sama ko lang siya noon. In-encourage na niya ako, pero sabi ko, ikaw na lang. And then, but suddenly, nung December, ay unknowingly, nagkaroon pala ako ng heart attack na hindi ko alam. At ang pinaka-best na option talaga ay mag-date na kami ditong dalawa. Yung physician ko ay physician din ng misis ko, si Dr. Medi. Sinuggest niya muna sa akin yung chelation and then may IV yun. So may mga sessions siyang sinuggest din, and then after that ay bibigyan niya ako rin ng sunod-sunod pang program. Yung first 2 treatment ko, nawala na yung sakit ng dibdib ko, and then nakatulong na rin, medyo bumaba na yung blood sugar ko. So, very holistic talaga yung medication nila. Kasi number 1 is yung physical, yung nararamdaman mo na talagang nalilis yung sakit ng dibdib mo, and then maging sa laboratory test ay maganda rin. Pero siguro in one way or another din ay yung peace ng mind mo na hindi ka basta aatakihin na lang. Yun ang nakakatakot. So, magbibigay sa iyo ng stress yun. Pero nag-enjoy din kayo mag-asawa, Kyle Barra. Ito yung date namin weekly. And at the same time, parang family na rin yung bawat staff. Parang family, lahat mga nurses, sa marketing. Feel mo na hindi hospital. yung ambience niya. So, nakakatulong yun para talagang you believe na magiging active pa rin ka. At yung quality ng life ay may enjoy mo pa rin. Ganun bagamat na-diagnose ako may sakit, pero sabi sa Romans 8:28 all things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. So, even the Bible is comprehensive maging ang healing ng ating Panginoon Kristo. And then we must believe it with faith, of course. Sino man po dyan, hindi lang senior citizen. Kung wala kayong option na diagnose kayo may diabetes, may heart problem, o ano man, o cancer man, sige, testimony na po yung buhay namin mag-asawa as we enjoy quality life with our children. Bagamat wala pa kaming apo, hindi ko prayer na humaba ang buhay ko lang. Pero prayer ko po na humaba ang buhay ko na may quality naman. Yung walang sakit at kahit paano yung nag-enjoy. So, ini-invite ko yung bawat isa sa inyo dito sa Holistic International Comprehensive Care. At siguro po kayo rin na magsasabi na kapuso, kapamilya at kapatid din po.